Alright, from Molo Plaza ay sumakit tayo ng modernized jeep papuntang Festive Plaza. Madadaanan natin si, nakalimutan ko pangalan. Grabe, bago ko lang siya nakausap, no? Pero nakalimutan ko na pangalan niya. So, pero ito, ang kanya pangalan ng tindahan ay si Fan Champ, no? Yan. So, baka kayo mga Iloilo, mga taga Iloilo or mga Ilonggo, tapos papapadaan kayo dito sa may Molo. Madadaanan mo yun, no? Yung tindero. Kasi yan, yung tindero na yun, sa Fan Champ. Paki-hi, no? Paki-smile naman sa kanya para kumusta yun siya kung nakakapagawa trabaho, ganun. Pang gabi siya. So nakausap ko siya tungkol sa ang galing niya, no? In-explain niya tungkol sa Iloilo, yung saan nakaharap yung lugar, dagat, Bacolod, ganun. Galing. So kay Nikki, shout out kay Nikki, yung nakatabi ko sa jeep. Shout out din doon kay Ma'am na nakasabayan ko rin sa departure area sa Terminal 3 na iya. Na yun, hindi ko na nakuha ko yung pangalan niya, nakalimutan ko lang, no. Tapos kay Sir din, yun si Sir talaga, hindi ko tinanong yung pangalan nung katabi ko sa aeroplano na talagang siya yung talagang nag-promote ng Iloilo, na bakit niya nasabing magandang Iloilo, pinakamagandang festival, pinaka millions, no, pinaka dinadayo na festival sa buong Pilipinas. Tapos ano ba, maganda ang pagpapatakbo ng mga city government dito, no? So which is totoo din naman talaga, pinakita rin naman ang ebidensya. Ang ganda kaya ng lugar. Tapos ngayon, ang meron akong natututunan or nalaman na ito palang Mandurriao Diversion Road ay pala siya? Siya pala ay government project, hindi pala siya pamamayari ng mga private property or mga private sectors like Ayala. Yun naman talaga, di ba, ang madalas na nagmamayari sa mga business districts, in mga business parks na mga underground cabling. Magaganda yung lugar. So akala ko na yung diversion road nila na underground cabling ay kagaya sa BGC, ganun, mga private sector ang gumagawa, government pala. Tapos sabi nung commentor, shoutout sa iyo, sir, no, na ito pala ay tawag nito government project pala siya. Tapos hindi nga lang talaga maingay ang Iloilo. So in that case, masasabi ko na humble ang Iloilo, no? Hindi talaga totoong Tikalon. Yung mali yung mga nasabi niyan, no? So hindi Tikalon ang mga Iloilo, which is I can attest to that good talaga, kasi alam niyo na, di ba, napunta ako dito ngayon. Bakit sila confident, no, na magsabing papupuntahin ako dito, considering na ako'y tipo sa vlogger na talagang nagre-review talaga, no, nasasabi ng totoo. Pag maganda, pag hindi, wala, no comment. Minsan wala, pag depende. So magandang Iloilo. So ibig sabihin, hindi lang dahil sa Mega World, hindi lang dahil sa Mandurriao, kundi maganda talaga, napaka-consistent na kanilang mga kalsada, malinis, napaka-consistent na kanilang mga lugar na walang traffic. Hindi may traffic din naman, no. Sino ba ang mga highly urbanized city na walang traffic, walang congestion, di ba? May mga tinatawag tayong peak hour na yun talaga yung oras na magsisiksikan yung mga daan, yung mga sasakyan sa mga daan. Pero ang nakatuwa dyan, hindi siya kasing haba ng ibang mga lugar na ang traffic talaga ay bumper to bumper. Bayan, wala na, sarado na yung Festive Mall. Dito pala ito Festive. Wala na, sarado na Festive. No more. Wala. I spend another lifetime, baby. Grabe, ang ganda ng Festive Walk. Alas 3 si Grab Zero. Ayun, dito tayo binaba sa terminal nila at tayo iihilang muna, hanapin maihan. So, ito yung tinatawag na Festive Mall. Ay Business Park Transport Hub. Ang galing, no, nakakatuwa na
Pero kahit saan naman siguro, pero iba ano, iba ang Ilonggo, iba ang iba dito sa Iloilo na kapag ano, na siyempre ako kasi ano honest ako no. Sinasabi ko talaga na saan papunta dito, papuntang Haro, ganyan ganyan. Okay. So dito tayo no. Yan ang nakakatuwa yung ano, yung Iloilo kasi talagang i-sure talaga nila na makauwi ka ng maayos. Galing. Very good, no? Good job, Iloilo. So, sana consistent na lahat na, ano. Tsaka di naman alam na nag-vlog ako, di ba? Tsaka ito malaman lang vlogger ako. Di naman siguro ganun kabig deal yan kasi di nga ako sikat eh. Nakatuwa lang, no? Na talagang ina-assist nila. Na sakay doon, saan dyan ka sasakay, sir. Talagang, ano, talagang concerned sila, no? Talagang tutulungan ka. Although, nature naman sa atin yung mga Pilipino, kahit saan ka sa Pilipinas, kahit sa Maynila, ganyan din naman sa Maynila, tuturo ka rin naman. Sa Davao, Cebu, parehas lang din naman. CDO, ang pinagkaibangan lang dito sa Iloilo talagang ano, consistent halos lahat. Pati mga bata, basta alam lang yung ano, yung lugar. O, yung iba naman mga dayo lang din sila taga rito kaya humingi sila ng pasensya. Pasensya na ho, di ho taga rito, sorry. Ganun. Okay, so ang lugar pala na to, dito tayo kagabi no. O, dito ako sumakay ngayon kasi ito yung way kasi na kung saan mas kabisado ko kumpara dun sa from Molo Church, Molo Plaza. Tapos ang sasakay ko ng jeep papuntang proper ba yun or downtown area. Oh. Pwede naman, kaso nga lang hindi ko sure dun eh. Parang pwede naman, wala pa problema. Hindi naman ako takot na baka mawala o maligaw, di ba? Pero siyempre, mas pipiliin mo yung lugar kung saan mas komportable ka na sanay mo na. Alam mo na yung pattern, kumbaga, di ba? So doon kasi kanina, first time ko pa lang kanina kapunta. Samantala ito ngayon, pangatlong araw ko na to dito nung unang gabi, pangalawang gabi, tapos ito pangatlo ngayon. So medyo kabisado ko na siya. Tapos itong Festive Walk Mall, mas malapit lang talaga siya sa Haro, sa aking uuwian sa may GT Hotel. Basta ang landmark ko doon, yung Caltex, basta Capito, Caltex, tapos yung LTO, pero hindi pa aabot doon, malayo na yung LTO. Basta yun lang, pinakamalaki. Kung lalagpas man ng konti, kasi doon talaga ibababa sa LTO, okay lang kasi lalakad naman ng konti. Hindi naman ganun talaga kalayo. So, mas pabor sa akin pag dito dumaan. Papuntang Haro, pabalik doon sa aking inuuwian. Tapos yun, maraming thank you sa mga nakasalamuha, nakasalubong, napagtanungan, nasakyan, mga katabi, gano'n, no, na talagang bawat katanungan talaga makikita mo talaga yung kanilang sincerity na tumulong kahit minsan pa sila ay nahihirapan kasi medyo hindi na pamilyar din yung lugar. Talagang sinusunod. Pero syempre, alam niyo naman, ang diskarte din talaga diyan kapag bago ka sa lugar. Huwag mo kaagad na sundin yung yung isang information na nakuha mo, no, yung guide. Kumbaga, hahanap ka ng magsisik ka ng second opinion. Second opinion, di ba tawag doon? Second opinion, third opinion, or mga ganun, hanggang sa makalima kung sino yung pinaka-consistent, yun yung susundin mo, di ba? Kasi magkaiba nga na yan, may iba kasi na gusto na shortcut, di ba? Magkaiba kasi ang perspective, yung estilo ng tao, di ba? Para makauwi, mas malapit, o gaya nun. Tinanong ko yung si Kuya dun sa may Fancham, no? Shout out kay Kuya sa may Fancham. Inufiran niya pa ko ng pagkain, kahit daw, anything. Walang babaya, pero hindi ko siya. Siguro baka bukas pwede or almusal. Babalikan ko yun. Pwede ko nga iaabin ngayon kasi bundat na ako eh. Dami ko nang kinain. Kanina alam niyo ba, kumain ako ng kambal inasal. Tapos kumain pa ako ng mangga. Kumain ako nung tinapay. Basta dami ko kinain doon ng mga nadadaanan ko sa lugar, sa daan. So yun lang, bali kung nakita niyo pala itong lugar na to, may nakapatay na yung mga hindi na nakasindi yung mga lantern ang tawag dyan, mapailaw. Hindi na siya naka-turn on kasi alas 11 na. Pag alas 11 kasi dito pinapatay na to. Yun yung parang pinaka-curfew niya, pinaka-final. Tapos itong mga lamisa naman andyan naman lang na nananatili dito rito, no? Naka-willing siya, pwede siyang gamitin. Available siya for usage sa lahat ng kakain. Tapos may ito naman mga tuki-tuki, ito mga paninda dito, no? 24/7 na ito, iba dito talaga operate. Kaya okay lang. So pag nagutom ka, kunyari galing kang inuman, alakan, tapos hangover, pwede kayo dito magpo-food trip. Kasi meron namang may mga lamisa. Tapos may iba naman nag-aalakan, di ba? Pwede kayo mag-inuman din pala dito. Maganda din, no?
Nga lang, wala na siyang pailaw kasi alas 11 na nga lagpas. Ngayon, punta tayo doon sa ating sinakyan kagabi. Oo. Sinakyan natin na tricycle na 20 pesos ang pamasahe. Pero syempre, parang napakalit. Wait lang, sarap na ito. Bukas na lang, bukas na. Wala, busog na nga, di ba? Share tea. O nga pala, snow swordfish, no? Shout out sa inyo. Hindi ko na nabili yung siopaw. Kita mo naman siguro sa vlog ko. Maraming salamat, no? Na-appreciate ko yung suggestion na bumili din ako ng siopaw, yung queen size, na yun ang pinakamasarap daw, sabi. Kaso nga lang, hindi na ako binigyan kasi lagpas na. Alas 6 na yun eh. Alas 5 lang pala sila. So, yun na siguro. Sana'y nagustuhan nyo yung ginawa kong vlog. Na wala lang, galing tayo sa Molo Plaza. Tapos sumakay natin ng modernized bus. Tapos, uwi na at matulog. Nang maaga siguro, para maagang gumising. Para yung mga itinerary bukas, mapuntahan ko pa yung iba. So, makakain ako ng pansit Molo. Makapag-vlog ako dun sa Maida Mansion, harap ng Molo Church. Tapos apuntahan ko yung downtown area ng city proper. Tapos mapuntahan ko rin yung ano pa ba? Yun na lang siguro, no? Wala na iba. Lapas, pwede ayun para Lapas. So puntahan ko si Lapas. Tsaka yung mga The Mansion sa Haro. So ibig sabihin Haro muna, tapos Lapas, tapos city proper, tapos Molo, tapos balik sa Kapitolyo para sasakay ng papuntang airport, port Pantalan, patawid sa Bacolod City. City of Smiles. Yun. Maganda rin sa Bacolod, di ba? So kita-kits mga taga Bacolod. Abangan.